The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The mother of Jesus and his brother came to him, but were unable to join him because of the crowd. He was told, "Your mother and your brothers are standing outside, and they wish to see you." He said to them in reply, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa simula't sapul, hindi ninais ng Diyos na ang tao ay nag-iisa at mabubuhay lamang sa sarili, kundi ang mabuhay ito kasama ang iba. Kaya nga lumikha rin ang Diyos ng makakasama ng tao. Sa ating buhay, maraming mga pagkakataon kung saan nabubuo at napapalago natin ang ating relasyon o ugnayan sa iba. Maaring sa ating kapamilya, sa ating mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, at maging sa ating mga kaeskwela o katrabaho. Sa ating kulturang Pilipino, madalas malakas ang impluwensya ng ugnayan, ng relasyon. Mahalaga sa atin ang ugnayan. Mahalaga sa atin ang pamilya. Mahalaga sa atin ang kamag-anak. Kaya naman, madalas, binibigyan lagi natin ng pansin at diin ang mga salitang nag-uugnay sa bawat isa, tulad halimbawa ng kapuso, kapamilya, kaibigan, kapatid, at marami pang iba. Sa ating Ebanghelyong binasa, may nagsabi kay Jesus na gusto siyang makita ng kanyang ina at mga kapatid. Ginamit ni Jesus ang pagkakataong yaon upang turuan ang kanyang mga alagad at ang lahat ng mga nakikinig at sumusunod sa kanya ng isang espiritual na aral at katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa relasyon at ugnayan, lalong-lalo na ang relasyon at ugnayan sa Diyos at sa mga nabibilang sa Diyos. Kanyang sinabi, ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa dito, sila ang aking ina at mga kapatid. Sa tugon na ito ni Jesus, itinatampok din niya ang kanyang ina, sapagkat si Maria na itinuturing na abang lingkod at alipin ng Panginoon ay masasabing pinakauna at pinakaperpektong alagad ni Jesus, sapagkat hindi lang siya basta nakikinig sa salita ng Diyos, kundi pinagninilayan niya rin ito sa kanyang puso, sinusunod at isinasabuhay. Nais din sabihin ng ating Ebanghelyo ngayon na upang maging isang tunay na tagasunod ni Jesus, nararapat na mapaugnay tayo sa isang bagong pamilya. Ang pamilya na mayroong malakas na ugnayan na mas higit pa kaysa sa laman
at sa dugo. Ito ang pamilya na kung saan nakatali at nakatayo sa salita ng Diyos, sa pakikinig at pagsasabuhay nito. Ang nagsisikap na gawin at isabuhay ang kalooban ng Diyos na walang iba kundi ang tayo'y kumawala sa pagkaalipin sa kadiliman at kasalanan at maligtas sa pamamagitan ni Jesus, ang siyang tatawaging kamag-anak ni Jesus. Sapagkat ang bagong batayan ay ang pagtalima sa kalooban ng Diyos. Sa madaling sabi, ang pamumuhay at pagkilos ng naaayon sa kanyang utos, sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, ang siyang tunay na mag-uugnay sa atin kay Jesus at sa pamilya ng Diyos. Sa pamamagitan po ng sakramento ng binyag na ating tinanggap, hindi lamang tayo naging miyembro ng simbahan, kundi tayo rin ay napabilang sa pamilya ng Diyos. Ngayon, kung ating susuriin ang ating mga sarili at tatanungin, kamusta na kaya ako bilang tagasunod ni Jesus sa panahon ngayon? Papaano nakikita sa aking pamumuhay na kaugnay nga ako kay Jesus? Ako ba ay karapat-dapat na tawaging miyembro ng pamilya ng Diyos? Ano ang ginagawa ko para mas maging karapat-dapat ako maging kabilang sa pamilya ng Diyos? Ginagampanan ko ba ang aking mga tungkulin at responsibilidad bilang kasapi ng simbahan? Nagsisikap ba ako para gawin at isabuhay ang salita, ang utos, at ang kalooban ng Diyos? Sa pagpapatuloy po ng ating misa, idalangin natin na sa tulong din ng ating inang si Maria, ng Our Lady of Manawag, ay gabayan tayo ng Diyos at bigyan tayo ng nararapat na grasya at gayon din ng sapat na lakas at tapang upang lagi tayong makikinig sa salita ng Diyos, pagnilayan ito, sundin at laging isabuhay, upang sa gayon ganap at tunay tayong mapabilang sa itinuturing na pamilya ng Diyos.